Ika-18 na henerasyon na alagad. Panginoon, ako ang pinakamayaman sa mundo. Jifang, kung sasama ka sa akin, kayamanan at karangalan ang sasapitin mo. May libu-libong elite na tagapagtanggol sa aking utos. Handa akong ipagtanggol si Jifang habang buhay. Mayroon akong mahigit 12 na isla. Si Feng Xian ang tagapagligtas ko. Ano ang isla para sa'yo? Salamat sa'yo, wala nang pagtatalo. Nakalaan na ng aking guro ang kapalaran ko. Anong uri ng kapangyarihan ito? Anong lakas ang makapagpababa sa ating Panginoon mula sa bundok? Ang Su family ng High City. Bago pumanaw, ipinagkatiwala sa akin ng guro ko ang kontrata ng kasal. Upang gantihan ang kanyang kabutihan, dapat kong pakasalan ang babae ng Su family sa High City. Tanggapin po ninyo ang internasyonal na black card. Walang limitasyong pera, alahas, at ari-arian ang makukuha ninyo. Kung hindi, ipaglalaban namin ito hanggang dulo. Sige, gagawin ko ito para lamang sa utang na loob. Huwag ninyong ipagkalat ang identidad ko. Hoy, yung batang iyan sa unahan. Ito ang lambak ng multo, Dr. Zhu. Pumanaw na siya. Ano? Ha ha ha. Gusto na akong kunin ng langit, ha ha ha. Talagang mamamatay na siya. Hoy probinsyano, ano ba ang alam mo? Manglelay ka pa? Ano ang pangalan mo? Gusto kong kunin ang buhay mo. Ako ang estudyante ni Dr. Xu sa medisina. Ikaw pala ang tagapagmana ng samahan. Doktor, iligtas ninyo ang buhay ko. Hindi kita ililigtas. Doktor, galing ako sa pinakamakapangyarihang pamilya sa High City. Si Lin Guahao ang pintor ng Lin family. Basta iligtas mo lang ako, papayag ako sa anumang hiling mo. Maghanap ka ng halamang gamot. Gamot na nagpapalit ng cancer sa lotus kapag maliwanag. Papatagalin nito ang buhay, bahala na ang tadhana. Sige, napakabuti mong tao. Doktor, sabihin mo na ang gusto mo. Tulungan mo akong hanapin ang Su family sa High City. Su family, mabuti. Nako, kawawa talaga si Su Lenggayo. Mapanakit talaga ang mga stepmother. 2 milyon ang alay ko para mapang-asawa ng anak ko ang tandang ito. Siguradong pinaghirapan niya ang kayamanang ito sa 8 buhay. Pinakasalan ko siya ayon sa utos ng guro ko kahit tanga siya. Oo, young master, bagay na bagay kayo ng anak ko. Haha, mag-aasawa. Mag-aasawa. Noong 5 taon nakalipas, may tinulong siyang pulubi. Naaksidente siya at nasaktan ng ulo. Yung stepmother niya, pinakasalan niya itong tanggang babae, palit sa dot. Yung anak ng Lee family, may sakit na demonyo sa hangin, nanunakit ng tao ng walang dahilan. Ayaw kumain, ayaw kumain. Para sa mana. Kahit ayaw niyang magpakasal, wala siyang choice. Suwail. Kapag suwail ang anak, binubugbog, yeah. Narito ang kontrata ng kasal. Asawa pa rin ako ni Su Lengyu. Nanay, gusto ko nang mag-asawa. Nanay, mag-asawa na ako. Itong tandang babae, may kasunduan ng kasal na. Niloloko mo na naman ba ako? Akala mo ba basta-basta lang ang Lee family? Anak, umalis na tayo. Nanay, hahanap ako ng mas better para sa iyo. HMPH. Madam Lee, ako. Oy paslit, pangahas mong sinira ang kapalaran ko? Ano ito? Itinakda ito ng matanda bago siya pumanaw. Ina, tao man o multo. Una, ayusin natin ang kapalaran mo. Kaya ito ng pamilyang So. Dinala ka ni ina para mag-asawang muli. Tiisin mo hanggang mamatay na itong matanda. Matatapos din ang paghihirap mo ng matamis. Payag akong maging live-in husband ni Su Lengyu. HMP, sumama ka sa amin sa pamilyang So. Anong trabaho mo? Galing akong bundok, manghihilot ako. Probinsyano lang pala. Tandaan mo. Kung gusto mong maging manugang ng pamilya So, dapat mas masunurin ka pa sa aso. Sa pagsunod lang makukuha ang premyo mo. Ha ha ha. Bigyan kita ng makakain. Noon, hinabol ng kaaway ang amo ko. Nakatakas siya dahil itinulak mo siya. Hindi ko akalain na magdaramdam ka dahil dito. Ang ganda ng diamante ko. Una sa lahat, gagamutin kita. Lason pala ang sanhi nito. Hahaha. Mukhang delikado ka sa pamilyang Su. Alainan. Gusto mong tumigil silang mga... Hahaha. Tanungin kita ngayon. CJ, tumayo ka, matulog tayong magkasama. Kanino mo natutunan ito? Sa di ko natutunan. Ano pang itinuro sa'yo ng Ace? Tuturukan kita ngayon din. Ang sakit ng ulo ko. Hindi pa gumagaling, hindi dapat ganito. Asawa ko siya. Masyadong malalim ang lason. Nanghina ako ng husto, mukhang dahan-dahan lang ang kaya ko. Hoy paslit, bilisan mo't dalhan mo ako ng tubig panghugas ng paa.
Siya ang dalagang Su sa pamilyang Su. Asawa ko rin siyang hindi pa naikakasal. Gaya lang siya ng katulad mo. Lahat sila ay alipin ng pamilyang Su. Sumuwi ka, papatayin kita. Sino ang may lakas ng loob humawak sa kanya? Ni hindi ka pa nakapasok sa pamilyang Su. Ipinagtatanggol mo na ang boba nitong manugang. Kaya kong pagalingin si Ayu sa loob ng 2 araw. Tigil ang panaginip, probinsya nung hampas lupa. Dati kumonsulta na ang matanda sa maraming doktor, walang makapagpagaling. Tadhana niyang maging tanga habang buhay. Malinaw na naibalik na ang daloy ng enerhiya. Bakit hindi mo ituloy ang pagpapanggap na tanga? Tingnan natin ang tunay nilang balak. Hoy Adeng, Alainan. bago umalis si ama, sinabi niya sa'yo, ano ang password sa grupo ng kumpanya? Yung 6 na digit na numero. Sabihin mo sa kuya mo, bibigyan ka ng candy ng kuya mo. Gusto mong makuha ang password. Makikita ko ang mga balak mo. Ayu, huwag kang magsalita. Hahaha. 37,426. Ayu, makinig ka sa kuya mo. Haha. Hehe, tama yan, haha. Kuya, pindutin mo ang fingerprint mo. Ayu, wag. Ginaya mo ang sulat kamay ni Ayu para maglipa. Pakialamero ka lang. Patay na ang matanda, tanggang tanga ang anak niya. Sa akin dapat mapunta ang pamilyang So. Halika rito, Adeng, makinig ka sa kuya mo, halika rito. Marami akong candy dito, ayo. Hindi. Buksan. Gustong-gusto mong mamatay. Nandito ako. Huwag mong isiping hawakan ang babae ko. Tutulungan kong mabawi ni Ayu ang lahat ng sa kanya. Ikaw, Anak, isang hakbang na lang. Kailangan mong magpakatatag. darating ang emperador para magpakasal. Gusto kong mamatay si Fang Rui. Walang kwentang manugang itong boba. Ngayon, ipasok ang manugang sa bahay. At mapapasayo na ang sushi. Ha ha ha. Hindi inakala ng amang panguman. Namamanahin ko ang lahat ng pinaghirapan niya. Ako pala, ang anak sa labas, ang magmamana. Hahaha, masyado kayong masaya. Tumingin ka sa salamin at kilalanin ang sarili mo. Masyado kang mayabang. Kung susunod ka ng maayos. Ipagkakaloob ko ang hamak mong buhay. Kung hindi, mamatay ka. Kung hindi, pumirma ka para kay Solangyo, kontratang pagbibigay ng mga ari-arian. At makakapasok na akong manugang. Hahaha, hindi ako pipirma. Si Ayu rin, hindi. Kahit pumayag ka, hindi ka pipirma. Marami akong paraan para pumirma yang tanggang Solangyo. Halika rito. Sasaktan kita. Naku po, naubos ang lakas ko sa paggamot kay Ayu ilang araw na ang nakalipas. Hindi pa ako fully nakakabawi. Sino nagsabing isusuko ko ang sugru? Nandito si Ayu. Tingnan natin kung magwawala ka pa, kuya. Nahihagal pa ako sa kakatawa. Ang baho mo? Akala mo matatakot ako sa pagsasanay mo sa babaeng to? Sa tingin mo mapapasuko mo ako? Kahapon pa pala ako bumalik sa normal. Si Fang Rui ang gumaling sa akin. Ikaw, Ayo. Huwag mo akong lokohin. Aayusin muna kita, probinsyano. Pirma ka na lang dito. Ipapasok kita sa mental hospital. Hindi ka nalalabas habang buhay. Sa akin pa rin ang pamilyang So. Baliw ka. Sa next life na lang tayo maglaban. Naku po. Hawakan mo ng maayos ang bata. Pakawalan mo siya, pakawalan. Ate, panaginip mo yan. Walang hiya ka, bibigyan ng mukha hindi naman nirerespeto. Kailangan kong iligtas si Ayu. Pagod na ang desisyon ng emperador. Iwan ang buhay para bumalik sa pagkakaisa. Fang Rui, sagipin mo ako. Pagod na ang desisyon ng emperador. Pagkakaisa na lang ang natira. Hindi. Ako lang ang tagapagmana ng pamilyang Su. Sa akin din ang sayo. Para sa anak ko. Okay ka lang. Di ka ba masaya na gumaling ako, kuya? Gino mo ka nga talaga niya. Hindi pa ako nakikinig ng ganito dati. Ha ha ha. Oh, Ayo, gising ka na. Ayos yan. Ang kuya mo. Takot ka ba sa plano nitong probinsya ng loko-lo? Sadyang may balak ang pamilyang So. Puro peke lang yan. Ha ha ha. Tama, ako rin nagsikap ng husto. Talaga? Pero mabait talaga si Fang Rui sa akin. Alam ko. Dahil panlangit to, ngayong gumaling na si Ayu. Sa iyo talaga ang pamilyang So. Pero dahil kasal ito ng anak na babae, paano walang bigay kaya?
10 milyon, walang kulang. Ano nang sinabi mo? Normal na ang kapatid ko ngayon. Kahit live-in son-in-law ka, magpakita ka ng respeto. Ha ha ha, ikaw talaga Fang Rui. Kung hindi sa aksidente noon, hindi sana ako ganito. Iwan mo na lang ako. Hindi lang alagaan ang gusto ko sa'yo, kundi alagaan ka ng lubusan. Dapat kong pakasalan si Ayu. Kung walang 10 milyon, umalis ka na. 10 milyon lang. Bibigyan kita ng 20 milyon. Talagang maganda siya. Naku naman. Ito ba ang tanyag na pinuno ng 4 na pamilya? Si Young Master Zhao ba ito? Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Nabalitaan kong gumaling na ang panganay na anak ng pamilyang Su. Dumako ako para batiin kayo. Hindi mura ang bigay kaya kay Ayo. Ang dalagang Zhao. Paano makakapantay ang maliit niyong pamilyang Su? 20 milyon para maging kirida ko siya. Sa tingin mo karapat-dapat ka? Sige. Hindi ako sang-ayon dyan. May asawa na ako. Dahil may asawa ka na, dapat makinig ka sa akin. Mas kawili-wili ang may asawa ng iba. Ha ha ha, marunong ka talagang magsaya. Sige, dalhin niyo siya. Kunin niyo na siya. Kuya, Mas nakakaintriga, mas gusto ko. Tumigil ka dyan. Nandito na ang World Black Card. Sino ang may lakas ng loob hawakan ng asawa ko? 20 milyon lang diba? Bibigyan kita ng 200 milyon. Umalis kayo sa High City. Wala akong pakialam sa card mo. Nagmamalaki ka ng silver card na walang laman. Huwag mo akong lokohin ng game card. Ang World Black Card? Points card ba yan sa baryo nyo? Fang Rui, wag mong guluhin ang bicycle. Wala na talaga akong maisip. Wala na akong oras para maghintay. Kung hindi mo ipasok sa kama ko ang babaeng ito bukas, may gulo. Hahatiin kita sa pera at may utang ka sa akin. Kung sirain mo ang swerte ko. Sinabi ko na yan noon, hindi mo kakayanin ang resulta kapag nasaktan si Ayu. Fang Rui, wag kang makipagtalo sa kanila. Sila na lang ang pamilya ko ngayon. Sumama ka sa akin para humingi ng tawad kay Ginoong Zhao. Kung hindi, panoorin mong babalatan ko siyang buhay. Hindi po, kuya, ako ang nagkamali. Kasalanan ko lahat ito. Pakawalan mo na si Feng Rui. Isang walang kwentang taong wala nang nagawa kundi man Ira. Dahil gumaling na si Ayu. Wala na akong pipigilin pa. Papatayin ko ang hamak na yan. Aray, ang braso ko. Aray. Maghanda ka ng 200 milyon sa loob ng 1-0 minuto. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi ito bangko talaga. Niloloko mo ba ako? Anak, huwag mong kalimutang taga-baryo lang to. Hindi pa nakapasok sa bangko yan. Ito ang lihim na opisina ng Supreme Group sa High. Siyempre, iba ito sa karaniwang bangko. Anong alyansa? Tigilan mo ang kalokohan at sumama ka na. Aray. Ano nang iyakan mo rito? Mabango ang alak sa ikawalong palapag. Bakit di ka magmadaling umalis? Isang basura lang na bangko. Anong malaki dito? Isang basurang bangko. Para lang ito sa mga piling pamilya. Kung apihin mo kami, hindi mo malalaman kung paano ka mamam. Lumalaban ka para mapahiya ko? Makinig ka, manager, ang apelyido ko ay Fa. Akala mo makakapanggap ka bilang Fang Rui, umuwi na tayo't mag-isip ng paraan. Bibigyan kita ng tip. Tumungo sa silangan ng 1-0 kilometro. May planta ng dumi doon. Lalo na. Tigil. Makangahas kang hawakan ako. Isang probinsya nung unggoy lang yan. Huwag kang makipagtalo dyan. Oo. Aalis na kami. Hindi mo karapat dapat malaman ang pagkatao. Tawagin mo ang manager mo. Wala ka bang hiya? Papatayin ko siya. Manager. Manager, mga gulo lang sila mula sa probinsya. Ang makakapasok dito hindi mo maakala. Huwag pabayaan ang mahalagang bisita. Fang ang apelyido mo, hindi ka mukhang malaking tao mula sa itaas. Mukhang hindi naman siya. Binata, hindi ito bangko, mali ang napuntahan mo. Bilisan mo at umalis ka na. May World Black Card ako. Saan mo nakuha ang card na ito? Sinabi sa akin ng aking guro. Na manatiling simple lang, binili ko ito. Saan kukuha ng pera ang tulad mo para mabili ito? 3 lang ang ganitong card sa buong mundo. Ipinamimigay ito, hindi ibinibenta. Hindi mo ako dinadaya ng peking card? Sa totoo lang, binigay ito sa akin. Ang lakas ng loob mong manggulo gamit peking card. May masamang balak ka siguro sa hawak mo. Gapyusan siya. Isuko siya para sa masusing investigasyon. Huwag. Pakiusap. Sa katulad mong tao, pagsisisihan mo ito habang buhay. Paumanhin. Tumahimik kayong lahat. Nakarating na si Ji Fang sa opisina, Direktor Zhang. Siguraduhin mabuti ang trito sa kanya. Hindi, di naman po. Tandaan, pag nagalit si Ji Fang, may problema ka. Wala ka ng trabaho dito. Ginoong Fang. Paano bastusin ng manager ang kanya? Ji Fang, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo? Kukuha ako ng 200 milyon. Opo,
Opo, opo. Aayusin po namin kaagad. Inaayos na po ngayon. Bilasan niyo ang paghanda para kay Jifang. Sa 200 milyon, iwanan mo silang Yu. Umalis ka sa lungsod ng Hai. Sige, sige. Alam ni Kuya Fang Rui na espesyal ka. Huwag kang maging malayo sa akin, kuya. Si Fang Rui ay manggagamot lang sa baryo. Paano nagkaganoong pera ang manggagamot? Hay nako, tagapagmana ka pala ng mayamang pamilya. Mula pa sa mga ninuno namin ay magsasaka na. Pumanaw na ang mga magulang ko. Kaya pala self-made CEO ka. Mula bata ako sa bundok na lumaki. Eh di saan galing ang perang ito? Wala kang pakialam. TSs. Sa paningin ko, utang lang yan sigurado. Nagpapakitang gilas, gaya-gaya pa. Oo, ang laking pera sa maikling panahon. Utang lang yan. Pag hindi tinanggap ang kasalang ito, di kami aalis. Anong karapatan mong umatras? Anong perang pinagsasasabi mo? Ang perang ito'y bayad sa mga sama ng loob na naranasan ni Leng Yu. Tita Xue, ano ang ibig niyong sabihin? Wala lang. Alagaan mo na lang ang sarili mo. Makukumusta ako sa ospital sa samahan. Inimbita na namin si Binatang Zhao Ka. Hindi ako pupunta. Kaya ba Yongsu? Ikaw pala. Wala na ang ama mong magtatanggol sa iyo. Ako ang nagpapatakbo ng pamilyang Su. Kung sino sabihin kong pakasalan, iyon ang susundin mo. Tigilan ng pagpapanggap na mayaman, nakakainis. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nila. Fang Rui, ikaw ang nagproposa sa akin dati. Bakit ka mangungutang para lang tulungan ako? Akala ko maganda maging live-in na manugang. Samantalahin ang piging sa kaarawan sa samahan. Umalis ka na agad. Kung kahit papaano, di ka mahihila pababa. Yang makulit na yan. Sa wakas, may ayaw palang pumunta. Huli na ako. Hindi ka umalis. Nakakadiri ka pa sa taong makulit. Umalis ka na ngayon din. Kung hindi sa paghahanda ng regalo para sa ina mo sa kalagitnaan ng buwan. Hindi ko malalaman kung saan mo kinuha ang basura. Akala mo talaga mahalaga ito. Anong klaseng kalat ito araw-araw? Huwag mo isiping mapapasaya mo ang nanay ko ng kalat. Walang kwenta, wala kang pangmalas. Pinapatawa kita, haha. Bakit mo kailangan gawin ito? Isang tunay na bihirang kagandahan. Binatahaw, karangalan ng inyong pagdati. Pinapahalagahan mo ako. Haha. Maupo po kayo. Ito ay, Aha, nagpapakatawa siyang asong kumakain ng tae, haha. ikaw. Sila na lang ang pamilya ko ngayon. Gusto mo pang lumaban? Tara, tignan natin ang laban na ito. Mga asong pinalaki ng angkansu. Ngayon nakangahas na tahulin ang amo. Ginawa kitang katawa-tawa, ganda. Dumating na ang binatilyo. Fang Rui, ayos ka lang ba? Espesyal akong pumunta dito ngayon upang ihandog ang regalo sa inang Su. Sino mang hindi magpapahalaga nito. Maging magalang. Magsalok at humingi ng tawad kay Binata Zhao. Ako ay nagsisalo. Dapat may tamang paraan ng pagsalo. Akala mo hindi ako tapat ha? Makinig kang mabuti. Ito ba, ay regalo para sa akin? Ito, hindi ba ito ang tanyag na subasta sa Yunhai? Yung kwintas na perlas ng Nangong? Maliit lang na 4 milyon. Iyon. Bibilhin ko ang lahat ng gusto mo. Huwag mo siyang hanapin. Huwag makipagbasagan. Sino ka ba? Mangahas kang sirain ang kapalaran ko. Ang regalong binigay mo sa nanay ko ay isang walang halagang bato. Ibalik mo sa akin yan agad. Hoy, kinolekta mo ba to sa tambakan ng basura? Isang karaniwang bato lang to, di ba? Kasing baho mo talaga to. Hahaha, tingnan mong mabuti. Maagang umaga pa lang, kinuha ko to mismo sa bundok. Ang Earth Core Chain 2. Bihirang marrowstone na kilala sa tagal ng buhay na dulot. Magkano ba halaga niya? Walang katumbas at napakahirap makahanap. Ha 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 ha. Ang daldal mo talaga. May lakas ka pang magsalita, no? Ha ha ha. Tumigil ka nga. Kunin mo ang perang to at bumili ka ng disenteng ba. Itapon mo na tong batong to. Lenyu, totoong galing sa aking maestro ito. Ano ba ang binibili mo? Huwag mong isiping maagaw mo ang babae ng pamilya Zhao. Papaniwalain kitang matanggal ka sa Haishi. Young Master Zhao, asawa ko si Fang Rui. Hindi ko siya iiwan kailanman. Kawawang babae ka. Akala mo may halaga ka. Lumayo ka sa kanya sa harap ni Young Master Zhao. Gusto ni Aunt Zhu umangat sa lipunan. Nangangarap maging manugang ng pamilyang Su. Umaakyat kasama mga tangang tulad mo. Maghintay ka at pagsisisihan mo to. Ha ha ha. Isang walang kwentang tao ang may lakas ng loob. Dapat ikaw ang kabahan sa sarili mo. Guardia, palabasin mo siya. Saan napunta ang mga tao? Ikaw. Ito ay handaan ng pamilyang So. Isa ka lang guardia. Bakit ang bagal mo? Lin Guhao. Old Lin, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Sino si Lin Guahao? Binabanggit niyo ang pangalan ni Old Lin ng basta. Siya ang tagapagsalita ng kilalang pamilyang Lin. Ay,
Hindi ko nakilala ang dakilang Old Lin. Hahanap lang sana ng kabataang kaibigan. Akala ko ba'y hindi mo ako hahanapin dito? Ito ay isang karangalan. Ikaw ay, Ako si Zhao Kang mula sa Zhao Group. Dati siyang chuper ng tatay ko. maupo po kayo. Si Fang Rui na yan. Anong ginagawa mong nakatayo dyan? Bilisan mo't kumuha ng tubig. Hindi mo pa magawa ang simpleng utos. Pag pinabayaan mo siya, paparusahan ka. Panasan mo ang sahig. Hobing. Isa lang siyang alipin ng pamilyang Su. Huwag mo nang isipin, huwag kang magalit. Fang Rui, lumabas ka muna. Hintay, dalhin mo itong walang kwentang bato. Sandali. Hoy, Old Lin, huwag mong baboyin ang kamay mo. Bibilhin ko ang batong to ng 80 milyon. Mr. Lee, 80 milyon daw para sa batong to? Mga bulag kayong tanga, hindi nyo man lang nakilalang Earthscore Hammer ito. Bihirang spirit stone sa matatarik na bundok ng Kishon. Hinubog ng espiritu ng langit at lupa, kilala bilang Peach of Immortality sa mga bato. 10 taon na ang nakalipas, ang 200 taong Heart of the Earth Mero ay naibenta sa 5 milyon, at ang isang ito ay may 1,000 taon pataas. Paano nangyari iyon? Mas masahol pa sa aso si Fang Rui. Saan galing ang ganitong napakamahal na bagay? Sigurado kang hindi pagkakamali, tumatanda na si Lin. Nanghihina ang mata at wala na sa sarili ang salita ko. Hindi ko titingnan, hindi titingnan. Naiintindihan ko. Kung tunay ngang Heart of the Earth, siya talaga ang kumuha nito, puno ng alikabok. Unang beses kong nakarinig ng nahukay ito sa balon. Makakalabas kaya siya rito? Hindi ito makatarungan. Fang Rui, talaga bang iyo ang batong ito? Sinabi ko na, pambihira ang bagay na ito. Pakiusap, Ginoong Fang, iwanan mo na. Handang ibigay ni Lin Guahao ang 80 milyon. Hindi, 100 milyon. Kung gusto mo, kunin mo. Ano ba ang halaga ng pera? Sino ang nagpaalam sa iyong magsalita? Hindi ko ito ibebenta. Nababaliw ka? Perpektong pagkakataon to para makuha ang ari-arian ng mga Li. May lakas ka bang tumanggi? Ito ang inihanda ko para kay iyo. Kapag sinabi kong hindi ibebenta, hindi ibebenta. Bakit hindi kayang gamutin ng Earthcore ang sakit mo? Nakikiusap ako kay Ginoong Fang ng tulong. Matandang Lin, ang kalusugan mo. Ang pagsuporta sa kanya, parang probinsyanong walang ala. Hindi pa nakakita ng mundo. Pero kilala ang pamilya Zhao sa mga sikat na doktor. Ang maliit na pamilyang Zhao ay nagwawala sa harap ko. Nainis mo si Ginoong Fang. Kahit tatay mo hindi ka kayang iligtas. Matandang Lin, hindi ba ako ang binata na hinahanap mo? Dahil lang binigyan mo ako ng alipin mula sa pamilya Lin Guahao. Hindi niya karapat-dapat ang pera. Huwag na kitang makita, umalis ka na. Aalis na ako ngayon din. Aalis na ako ngayon din. Ginoong Fang, wala na bang pag-uusapan? Fang Rui, tulungan mo si Gilin. Kung tutulong si Ji Fang, payag ako sa kahit anong hiling ni Miss So. Hoy, Fang Rui, pero manugang siya ng pamilyang So. Sundin niya si inang iyo nang walang duda, di ba tama? Tama nga. Alam mo bang pagpilitin kitang iligtas? Baka masira ang kalusugan mo. Mawawalan din ako ng kalahating lakas. Lugi tayong dalawa. Iyo, bilasan mo. Kung ililigtas ka ni Fang, payag ka na sa kasal namin. Siyempre hindi. Pumayag muna, usap tayo pagkatapos. Haha, siyempre payag ako. Ako. Payag ako sa'yo. Ha, lubos ang pasasalamat ko. Babalik agad ako. Pagbalik mo, magsasama na tayo. Paumanhin na muna. Tandang tanga talaga si Fang Rui. Di kaya niloloko niya si Jilin. Paano kung mali ang paggamot niya? Baka tayo madamay. Hindi naniniwala ako kay Fang Rui. Ito ang tirahan ko. Walang makakagambala dito. Tandaan mo ang identidad ko. Huwag itong ihayag. Mas malala pala ito sa inakala. Anong dapat nating gawin? Unti-unting gumagaling si Elin. Wala kang sinasabi. Dr. Leo, ikaw, anong dahilan ng pagpunta mo? Nag-aalala ako sa mga manggagamanso. Baka maantala ang pagpapagamot. Ji Fang, ito ang doktor ng pamilya. Nakilala ko siyang manggagamot sa bundok. Sa tingin ko, nalinlang ka na marahil. Nakilala ko na ang mga ganitong tao. Pera mo lang ang habol nila. Gusto lang nilang kumita. Ginagamot ko lang ang gusto ko. Wala akong paki sa estado. Kung maniniwala ka sa mga huwaran at di mo ako pinakinggan, bakit pa ako mananatili? Hoy, Dr. Lin. Tawagan ang ospital agad. Ihanda na ang operasyon. Ilin. Wala nang oras. Kadiri ang mga ganitong paraan.
Anong sinasabi mo? Huwaran ka, di mo alam ang modernong medisina. Umalis ka na habang maaga. Di kita isusumbong, Dani. Kung huwaran ako, edi wala nang manggagamot sa mundo. Hahaha, iiwan ko ang pangalan ko. Ako ay isa sa 12 santo ng dakilang Xiya. Sa mundo niya mo, tinatawag akong batang henyo. Ang lakas ng loob mong pakialaman si Hades. Anong paaralan ang pinanggalingan mo? Di mo karapat-dapat malaman pangalan niya. Ikaw. Nilalason mo si Eileen. Kailangan niyang operahan para alisin ang laman loob. Kung magdudulot ka pa ng gulo, hindi na ako magpapatali. Tungkol ito sa pagtitistis ng mga organo. Mabubuhay siya, pero hanggang 7 araw lang. Hoy, bilisan mo. Ihanda agad ang operating room. Nasa kritikal na kalagayan si Eileen Guhao. Kung desidido ka nang iligtas siya, bakit di mo rin iligtas ang sarili mo? Lalo mo lang pinapahirap ang sitwasyon. Wala akong oras magpaliwanag pa umanhin. Ginoong Lin. Kasalanan mo itong lahat, walang kwenta. Ito ba ang maalamat na 3 pulgadas na banal na karayom? CJ. Isang probinsya nung istambay lang yan. Saan niya makukuha ang 3 pulgadas na karayom? Siyempre, akin to. Sarili mong 3 pulgadas na karayom. Isa para sa katawan, 2 sa buto, 3 sa kaluluwa. Banal na relikyang minana mula kay Huatuo noon. Na ikaw pa ang magmamay-ari nito. Ginagamit mo to panloloko sa mga tao, di ba? Regalo rin to mula sa iba, Danny. Kapansin-pansin to ah. Ginoong Ren, lumipas na ang tamang panahon para gamutin. Maapektuhan din ako nito, di ba? Anong uri ng mga sintomas to? Walang hininga o pulso. Tapos na. Ito'y peking kalagayan. Ikaw ang may gawa nito. Kaya may pag-asa pa siyang mabuhay. Ano ang ibig mong sabihin sa peking kamatayan? Sinisiraan mo ba ako? Sandali lang. Tao ba ito o multo? Sabi ko na sa'yo, hindi ako nagkakamali. Karapat-dapat maging tagapagmana ng pambihirang sini, nararapat ang inyong reputasyon. Ikaw ay inapo ni Xuyezen, aking ninunong maestro. Naku po. Ramdam ko ang daloy ng dugo ko. Magana ang pakiramdam ng tiyan ko. Ang kakaiba. Sino ang prestihiyosong doktor na ito, Ginoong Lin? Sinabi na ni Ginoong Fang dati pa, dapat itago ang kanyang pagkatao. Hay naku, dahil ang maestro mo'y mula sa sekta ng walang kamatayang medisina. Pwede ko nang sabihin sa'yo. Ito ang Diyos ng sekta ng walang kamatayang medisina, ang banal na manggagamot ng gigo. Mananatiling alaala si Iginagalang ko ang inyong kabanalan. Ako. Naging bastos ako. Narito ka rin para magligtas ng buhay, walang problema. Hindi ko dapat ipagyabang ang kakayahan ko sa harap ng Diyos. At tawagin pa akong sinungaling. Aminado ako sa pagkakamali ko sa aming sekta. Ako'y alagad ng sekta ng walang kamatayang medisina. Bawat kilos ko'y para sa pagpapagaling at pagsagi. Kahit na predestinado ang buhay at kamatayan, dapat pa ring maging mapagmalasakit. Manatiling tapat sa iyong layunin. Hindi ko na muna babanggitin ang kakayahan mong medikal. Pang-aabuso gamit ang kapangyarihan. Panlalait sa kapwa-alagad. Kaya ayaw kitang kilalanin. Pero kilala na ako sa kanlurang lupain. Kahit ang mga kilalang pamilya tulad ng kay Ginoong Lin, sila ay humihingi ng serbisyo ko. Hindi ako sumapi sa demonyong sekta. Maging tradisyonal na medisinang Chino o kanluraning medisina, galing ako sa dakilang bansa, hindi makikitid ang isip. Dapat manatiling nakabatay sa prinsipyo. Ngayon, mali na ang iyong pananaw, pati na ang sekta ng walang kamatayang medisina. Saglit na lang bago palitan kayo ng kanluraning medisina. Sa lupain ng pinaghahanap na Diyos, hindi ako bumaba mula sa bundok bilang Diyos, kundi bilang karaniwang doktor para magpasalamat. Mga usaping labas ng aming sekta, huwag mo na akong tanungin. Ginoong Fang, ang banal na Panginoon. Pwede akong maging tagasunod mo, mapalagay na ako sa karangalan ng pagsisilbi sa'yo. May sapat na dahilan si Ginoong Fang. Kailangan niyang manatili sa High City. Dr. Leo, huwag mo siyang pahirapan. Ginawa ko na ang lahat para sa kahilingan mo, hindi na ako magtatagal. May isa pa akong hiling. Labi ba ito ng karamdaman? Ginoong Fang, ramdam ninyo ang pasasalamat ko, ngunit kailangan kong ipahayag ang hangarin.
Ito po ay para sa inyo. Ito'y pamana ng inyong angkan sa nakaraang mga henerasyon. Sa gisag ito ng karangalan ng punong pamilya, ang Cloud Dragon Jade. Hay nako, isang bagay lang itong daladala ko, hindi naman ito gaanong mahalaga. Huwag kayong padalos-dalos. Sa huli, ito'y pangalawa lang sa pinakamataas. Hindi ko pa rin matanggap. Ang mga ibinigay ko na, Lin Guahao, hindi ko na kukunin pang muli. Kung tatanggihan mo ngayon, sisindihan ko agad ang kulungang ito. Sa inyo, ito'y isang sandata. Sa akin, dekorasyon lang. Salamat sa regalong ito, matandang Lin. Ingatan mo ang sarili, paalam. Ginoong Fang. Prinsesa. Ginoong Fang, prinsesa. Prinsesa, maupo po kayo sa sopa. Banal na Panginoon, madaliin ninyo ang usaping ito. Hindi ko kayang ipagpaliban ang buhay ni Jifang. Kahit isang araw man lang, at ang kapalaran ng isang tao, ang buhay at kamatayan ay desisyon na. Ang sinumang gagamit ng banal na karayom para buhayin. Kalahati ng buhay ang kapalit sa pagligtas ng isang tao. Ito'y buhay kapalit ng buhay. Ako si Lin. Paano ako karapat-dapat sa pagliligtas ng banal na Panginoon? Huwag magmadali, hindi pa ako tapos magsalita. Iba ang katawan ng banal na Panginoon sa karaniwang tao. Kahit malaki ang naging sakripisyo sa pagligtas sa inyo, hindi naman nasasaktan ang buhay niya. Huwag kayong mabahala. Mabuti naman. Mukhang sobra ang pagtingin ko sa sarili. Haze, Ginoong Fang. Pabayaan mo na si Ayu na maghintay sa bahay. Kailangan kong bumalik. May tao ba dyan? Fang Rui, ayos ka lang. Ano nang nangyari sa'yo? Mukha ka nang mamamatay. Siguradong pinalayas ka ni Lin Guahao. Gusto mo ba silangan si Lolo Lin? Nahuli ka ba? Tita Xue, tumigil na po kayo. Tutulungan ko si Fang Rui magpahinga. Haze. Kailangan niyang magpahinga. Magtago ka sa kalsada. Anong ipinapasok mo sa pamilya So? Umalis ka na. Lumayas ka. Asawa ko si Fang Rui. Walang makapagpapaalis sa kanya. Lumayas ka. Yulang Dragon Jade. Anong klaseng jade ito? Ibalik mo sa akin. Ito ang pinakamataas na simbolo ng pamilya Lin. Makapangyarihan ito at napakamahalaga. Pwedeng ipagbili ang lahat ng ari-arian ng Lins. Sabi mo sa'yo ito. Ibinigay mismo ni Lin Guahao sa akin. Nakaw ito sigurado. Hindi mo ako maloloko. Wala nang uurungan dito. Ninakaw mo ang kanilang pamana. Malaking balita ito sa buong High City. Buhay ito ng aming angkan. Kung mawala at matagpuan dito. Wakas na natin yon. Tita Xue, sabi ni Fang Rui, hindi nga ninakaw. Dapat tayong maniwala sa kanya. Duwag kang babae. Kung hawakan mo siya ulit, babasagin ko ang braso mo. Huwag mong isipin na importante ka dahil sa pamilya Lin. Bunutin mo ang dila mo ngayon din. Para humingi ng tawad sa mga Lin. Magtrabaho ka para sa amin bilang pagsisisi. Ihatid mo siya sa mga Lin. Baka magka-oportunidad ka pang sumikat. Hindi pwede. Para sa yumaong bosso, matagal na kitang tinitiis. Akala mo'y prinsesa ka. Sa ngayon, ikaw. Piyesa lang kami dalawa. Ayu. Dumalaw si Lin Guahao. Tapos na. Personal siyang humihingi ng paliwanag. Wala nang takasan ngayon. Isisi mo lang kay Fang Rui ang lahat. Lahat kayo may kasalanan. Narinig mo ba? Hinahanap ko talaga si Fang Rui. Anong gagawin mo sa kanya? Lolo Lin, kami, ay magdadala sa kanya para humingi ng tawad. Gamit mo pangalan ng forensic doctor para nakawin ng mga mahalagang bagay. Hindi ka man lang nagtanong. Akala nyo ninakaw niya ang Yulang Dragon Jade? Maling akala lang ito. Hindi ganyan si Fang Rui. Tumahimik ka, Lolo Lin. Huwag kaming isisi mo. Galing lang sa probinsya itong batang to. Muntik ng madaya ang dalaga namin. Mukhang social climber at manloloko. Lene, gusto na niyang lumayo sa akin. Huli na para diyan. Ikaw. Nakikita kong si Fang Rui at ang binibini mo ay may gusto sa isa't isa. So Lenggayo. Kung patuloy mong kakampihan ang hayop na ito, lumayas ka sa angkan ng So. Huwag mo kaming isangkat sa kahihiyan mo. Gusto mo akong paalisin sa angkan ng Su. Kay Jilin, itong dalawa ang tunay na may sala. Kunin niyo na silang pareho. Kabayaran ito sa mga kamalian ng aking anak. Ibig mong sabihin wala si Fang Rui sa angkan ng So? Siyempre wala. Isang walang kwentang tanga lang yan. Jifang, nagulat ka siguro? Dumating ako para magpasalamat sa aking tagapagligtas, Ginoong Fang. Talagang ang pinagaling ka niya. Yun ang Cloud Dragon Jade, HM. Siyempre, pinilit kong ibigay ito sa aking tagapagkupkop.
Wala ka namang kinalaman sa angka ng So. Bakit hindi ka sumama sa angka ng Lin bilang panauhin? Laging susuporta sa'yo ang angka ng Lin. Ano? Sabi mo pinagaling mo si Lolo Lin, bakit di mo sinabi? Tingnan mo ang hindi pagkakaunawaan na to. Ano sa palagay mo ang estado mo? Akala mo makakapag-usap tayo ng relasyon? Sinabi ko nang tumutulong ako nang walang hinihinging kapalit. Umalis na kayo, hay nako. Sige. Hoy, Jilin, huwag kang aalis. Magaling din naman ang anak kong si Sujia. Tama siya, Lolo Lin. Yamang manugang na namin si Fang Rui. Marami na siyang naitulong sa inyo. Dapat mo siyang i-promote, kuya. Paraan yan para mabayaran siya. Akala mo ba madali akong lokohin? G-Fang. Ito ang imbitasyon sa Global Herbal Medicine Appreciation Conference. Maraming high-quality herbs ang isasagawa. Kung interesado ka, punta ka. Pag-iisipan ko. Magaling, bayaw. Maraming mayayamang elite sa conference. Dadalhin mo ako. Dapat isama mo ako. Alam mo naman ang makabubuti. May kondisyon ako. Ibalik mo ang sugroup kay Ayu. Magpakasakit ka. Aso ka lang naming inampon. Manghimasok ka sa aming usapin, siya. Tama si Fang Er. Buong buhay ni Itay ang sushi. Bilang tunay na anak, ako ang dapat magmana. Ayo. Galit ka sa akin dahil hindi kita ina. Pero huwag kang walang konsensya. Kami ang nagpatakbo noong may sakit ka. Ngayong gumaling ka na, hindi mo kami basta mapapalayas. Kakakagaling mo lang sa sakit, paano mo pa mamahalaan ng kumpanya? Kuya, wala ka bang pakialam sa kanya? Pero, Ang pagtulong mo sa Su family ay para sa sarili mo lang. Fang Rui, hindi ko kaya gaya ni Kuya, huwag kang matakot. May una sa lahat ng bagay. Walang ipinanganak na eksperto. Ayaw rin ni Itay na mag-isa ka. Kung ganon, Hoy, sumatanda. Bitawan mo yung anak mong ito. Magsasama sila ng iba para apihin ako. Magtiwala ka sa akin. Isasama kita sa handaan. Ipakita natin ang dalaga ng Su family sa buong maritime industry. sige, susundin kita. Ayue, huwag kang magpaloko sa kanya. Nagmamayabang lang siya sa tulong ni Lin Guhao. Kuya, huwag kang magkamali. Gusto ko lang samahan si Fang Rui. Ayu, masakit ulo ko, tulungan mo akong magpahinga. Sige, dahan-dahan. Buisit na babae yan. Tama ka, mag-isip ka ng paraan. Hindi natin pwedeng hayaan si Solenggayu na makipag-agawan sa atin. Hay nako, o nga pala. Nakalimutan ko si Zhao Kang. Dito na, pasok na tayo. Hoy, Fang Rui. Sa ganitong appraisal event, mga elite lang ng Maritime Society ang nandito. Huwag kang ang epal ngayon. Huwag mong banggitin ang black card loans. Naiintindihan mo. Alam ko, Third-rate family lang ang Su family. Maliit lang tayo sa paningin nila. Huwag natin silang guluhin. paano kung galitin ko talaga sila? Siyempre, tutulungan kita. Asawa kita. Ni hindi ko nakita ang mga halamang ito. Mukhang napakamahal ng mga ito. Pero parang sayang ang biyahe natin ngayon. Naku, bakit nandito siya? Dali, puntahan natin doon. Binibining Su. Zhao Kang, binabalaan kita. Wenlon. Bakit ikaw na naman, Totoy? Umalis ka na. Matagal na tayong hindi nagkita. Ang tagal mo nawala. Aking maganda. Binatang Ginoong Zhao, magpakatao ka naman. Hindi kita pinag-initan noon. Kung mahawakan mo ang asawa ko ngayon, papatayin kita. Sa'yo ako nagsasalita. Ngayon, ipapaalam ko sa'yo. Ang pagkakaiba ng tao sa palaka. Naku, sino nagpagalit kay Binatang Zhao? Hindi ba't itong basura? Hindi sulit ang pagod mo dito. Tawagin na ang seguridad para palabasin. May imbitasyon kaming dala. Hindi mo ako pwedeng saktan. Isa ka lang palang palamunong manyak. Ikaw na nga lalaking may edad. Gusto mo pang maging anak-anakan ng Su family. Pagkalaman ng magulang mo, mapapahiya ka. Mas mabuti pa ako kaysa sa iyong kalibugan. Nag-aalala ka na? Fang Rui, nakalimutan ko bang sabihin? Bitawan. Binatang Zhao, Dr. si Feng Rui. Igalang mo siya. Doktor. Tanga ang nakikita ko. Ang daming halamang gamot. Magpakain ka na lang ng hayop sa probinsya. Alam ko ba ang medisina? Malalaman mo rin. Gusto mo bang makipagpustahan? Anong klaseng pustahan ang kaya mo? May huling kompetisyon bawat appraisal event. Ang makakapili ng pinakamahalagang halamang gamit. Pumili ka ng anumang parangal ngayon. Ang matalo, maghuhubad, o kaya tumahol at tumakbo sa buong venue.
Fang Rui, huwag kang papayag. Hindi ka mananalo. Kung sasali ka, handa kang lumuhod sa akin. Hahaha. Makukuha ko ang gusto ko. Sa event na ito, nakahanda na ang pinakamahal na kilin Ganoderma. Nagkakasundo lang sila ni Zhao. Siya ang pinakamalaking supplier ng halamang gamit sa Haishi. Matagal na silang nagtutulungan ni Zhao. Ano na ang gagawin natin? Wala talagang mapipili rito. Hay naku. Kakaiba talaga ang taong iyon. Lahat dito ay mga herbal tycoon galing sa ibang bansa. Bakit siya nag-iisang nakasuot ng ganoon? Huwag hawakan kung hindi bibilhin. Damong natutunaw ng niebe. Ito ang kukunin ko. Talagang probinsyano, nagagandahan ka sa basurang ito. Kadustaan ang paghahambing sa akin sa kanya. Hinto. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Saan galing ang bastos na babaeng ito? Alam mo ba kung sino ako? Magsusorry na ako. Wala akong pakialam kung sino ka. Humingi ka ng tawad. Sige, magsusorry na ako. Bigyan kita ng babae mula kay Zhao Kang. Fang Rui. Nasa'yo na ang babae. Pwede mo na siyang pakawalan. Ano, nagkakagusto ka sa pangit na ito? Kakaiba talaga ang panlasa mo. Kaya mo talaga ito. Hahaha. Mga mapang api, parurusahan ng langit, susumpain kita araw-gabi. Kukunin ko ang lahat ng swerte. Ano ang bulong mo? Nangahas kang sumpain ako. CJ. Ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Bakit ako ang nabasa? Maghintay ka. Salamat sa tulong mo. Walang anuman, simpleng salita lang. Tungkol sa 1,000 pilak na karayom na ginamit. Anong karayom? Ibalik mo ang aking gamit. Pwede mo na lang ibenta ito sa akin. Sigurado ka. Sabi nila ito'y tuyong damo lang. Nababaliw ka ba? Hindi ito katumbas ng Susuko ka na ba? Aywe, pagkatiwalaan mo ako. Kahit magkano, bibilhin ko ito. Wala namang may gusto nito. Edi ibibigay ko na lang sa iyo. Hagi. Kiling Ganoderma ni Binatang Ginoong Zhao mula Bundok Wansh. Nagkakahalaga ito ng 60 milyon. Wagas talaga si Fang Rui ngayon. Pakiusap, Binatang Ginoong Zhao. Magsisimula na ang subasta. Tara na. Inanunsyo na ang top 3 ngayong araw. Pangatlo ang Dragon Heart Dendrobium ni Yiki. May sikreto ako sa'yo. Nabili ko na sa katiwala. Ako ang bumili ng pinakamahal na Ganoderma. Magpasuko ka na ngayon pa lang. Pagbibigyan kitang mapanatili ang dignidad. Hindi kailangan. Hindi pa tapos ang laban. Baka ako pa ang manalo. Nakakatawa ka nga. Sige, pagbubuntungan kita ng katotohanan. Kung alam ko lang, hindi na sana tayo dumalo sa basurang handaang ito. Fang Rui, takas na tayo. Nakakahiya kung hindi ka mapili. Ang pagtakas ng walang labanan ang pinakakahiya. Pangalawa si Zhao Kang. Kiling Ganoderma ni Binatang Ginoong Zhao. Paano naging pangalawa? Huwag magmadali, Binatang Ginoong Zhao. Nagsiyasat na ako. Bumili si Fang Rui ng tuyot walang kwentang damo. Siguradong panalo ka. Yan ang tamang salita. Teka, may mali. Ano pang halaman ang nandito ngayon? Mas mahalaga pa sa Ganoderma ko. Balita ko, narito na rin ngayon ang prinsesa ng Chensing Kingdom. Prinsesa ng Chensing Kingdom. Mula sa kaharian ng Chensing, misteryosong lahi mula pa noong unang panahon. Nakatago sila sa mundo. May chismis na ang makapamahala sa Chensing ay maghahari sa mundo. Dahil taglay nila, libo-libong bihirang sinaunang kayamanan. Ano pang hinihintay natin? Bilisan nyo at hanapin ang prinsesa ng Chensing Kingdom. Anong prinsesa? Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang ganda ng pagkatao nitong binata. Di ko siya mapaniwala. Pagkakita pa lang sayo, malamang magpapakasal ang prinsesa. Tignan natin ang nagwagi sa unang pwesto. Ikaw ang kampiyon ng Herbal Conference. Bakit ka kinakabahan? Di ka ba maghahanda? Bakit ka naghubad? Paano kung si Fang Rui ang kampiyon? Mukhang tanga ka talaga dati. Kung mananalo siya, di lang ako tatalon sa'yo. Tatawagin ko pa siyang Sang-ayon ka ba? Huwag kang urong sa oras. Ako si Zhao Kang, mananatili sa salita. Kung talagang mananalo ka, sino itong Fang Rui na may snow melting herb? Panalo si Fang Rui. Ang galing. Tuyong damo lang yan. Di pantay sa Rishi Mushroom ko. Ako si Zhao Kang ng Zhao Corporation. Naloloko ba kayo nitong tanga? Umalis ka na, Yi Zhao. Lilinlangin ko siya. Nanonood ka ba? Babasagin ko to. Yang tuyong damo mo, sa snow melting herb, kahit huling hininga, kayang buhayin ang natuyong damo. 2 piraso lang sa mundo. Nasa First Museum ang isa, at nasa harap mo ang isa. Bihira talaga ang bagay na at mahirap pangalagaan.
Galing ka saan, pesteng daga, nagpapakatandang dito. Kung walang kwenta siya, wala talaga. Patas tayo dito. Tanggapin mo na ang pustahan. Ikaw mismo nagsabi. Ngayon tatakbo ka. Bakit ka nananakit? Laruan lang ninyo ang pagpresyo. Ang halaman ay mahalaga kung nakakagamot. Yun ang tunay na halaga. Bakit babaguhin ang alituntunin? Aatras ka na ngayon. Di ko tatanggapin yan. Anong problema? Sino ka para magsalita tungkol dito? Kung di mo gusto, saan ka galing? Ang kakaiba ng suot mo. Tignan natin ang mukha mo. Pag-aalsabi. Baboy na babae. Gigibain kita. Ako ang prinsesa ng Chenxing Kingdom. Ako si Merong Yoxi. Sino ang manggahas humipo sa akin? Prinsesa. Prinsesa ka talaga? Ang tapang ng Zhao family. Prinsesa, huwag po kayong magalit. Ako ang may kasalanan. Wala ito sa pamilya namin. Simula ngayon, di na iimbitahin ang Zhao family sa mga conference. At higit pa, mga supplier na nakipagtrabaho sa Chenxing Kingdom, bawal mag-supply sa Zhao family. Prinsesa, bagong pharmaceutical department ng Zhao Group. Pinuputol mo ang kinabukasan ko. Prinsesa, prinsesa. Kilala mo dapat ang halamang yan, di pangkaraniwan ang pagkatao mo. Lumapit ka sa akin, kaharian ng Chenxing, kaya kung tuparin ang anumang kondisyon mo. Prinsesa, probinsyanong walang kalat siya sa lungsod. Isang hamak na probinsyano, mas mababa pa sa baboy o aso. Huwag kang magpaloko. Sino ka para humadlang sa akin? Pag-isipan mong mabuti. Walang pag-iisipang kailangan. Sumang-ayon ka na. Hindi ako pupunta. Bakit? Ako si Fang Rui, nag-aaral ng medisina. Hindi para sa kapangyarihan o kayamanan, kundi para makipag-ugnayan sa mga tao, upang lunasan ang lahat ng karamdaman, at nangako akong ialay ang buhay ko, para ibalik sa aking bayan ang lahat ng aking natutunan. Ang sinabi ng prinsesa ay hindi masusukat sa salita. Kung gayon, maging asawa mo ako. Hindi pwede. Sino ka? Hindi kita tinatan. Sa tingin mo hindi ako karapat-dapat sa Hindi, may asawa na ako. Bakit ka nagpakasal ng napakaaga? Matagal nang may nakapunta sa puso ko. Kahit maging katatawanan bilang manugang na nakatira. Mananatili ako sa kanya anuman ang mangyari. Kalimutan na natin ito. Ikaw ang walang swerte para dito. Hindi masasaktan ng prinsesang ito dahil sa lalaki. Pero magkikita pa tayo. Hintayin mo ako. Prinsesa, prinsesa. Ikaw pala, Fang Rui. Gusto mo pang umalis? Kung ikaw at si Binibining Zhao, kung ayaw mong gawin sa harap ng tao, maghubad ka tumahol parang aso. Huwag mo akong pigilan. Anong milagrosong gamot ba ang nabili mo? Mga tuyong damo lang na walang kwenta. Ang sayang mong tao. Ginastos mo na naman pera ng angkanso, hindi ba? Talagang hindi ka gumastos. Sino ang niloloko mong hindi gumagastos? Parang tubig ang paggastos sa lugar na iyon. Siguro pera ni Iyo ang ginamit mo. Makinig ka na lang sa kapatid mo. Mabuti pa makisama ka kay Zhao Kang. Hindi ako magiging ex ni Zhao Ka. Ako ang magdedesisyon sa pag-aasawa. Hindi ako mag-aasawa ng iba kundi si Fang Rui. Ikaw ang nagbigay. At ang grupos, hindi ko ibibigay ang pamilyang Su sa'yo. Ikaw. Nagsasalsal ka ba, ha? Nanay, nanay. Naku po. Nilanat ka na dahil sa walang pusong ito. Anong gagawin natin ngayon? Malubha itong sakit. Hindi ko rin siya maliligtas. Dapat na tayong magmadali sa ospital. Nagpapakalungkot pa, aba. Paano biglang naging matapang itong paslit? Nanay, di mo ba sinabing ayaw niyang makipagkompetensya? Gawa ito ni Fang Rui. Tawagin mo agad si Zhao Kang. Hoy, Binibining Zhao. Papalisin ko si Su Lenggayo kay Fang Rui. Natalo ka na naman, katawa-tawa. Lenyue, sinira mo ako, nang angahas ka pang tumawag. Binibining Zhao, yun. Basta gusto mo. Kahit walang bayad. Makakahanap ako ng paraang mapasayo siya. Ginulo ako ni Fang Rui. Eh di masarap laruin ang babae niya. Ganito ang gawin mo. Ayos lang ba talaga si Chax? Takot siyang kunin mo ang mana nila. Pansamantala lang ito. Kung wala kang Fang Rui, hindi ko malalaman ang tunay nila. Baka maibigay ko talaga ang buong angkanso. May sasabihin ako sa'yo. Ikaw na ang mauna. Kahit di ko alam kung bakit mo ako tinutulungan. Mula nang pagalingin mo ako, nagustuhan na kita. Ayu, personal na dahilan ko to. Mag-ingat ka kay Fang Rui. Di ko inakalang magkikita ulit tayo. Ano nang balak mo? Putangin ang Sujay yan. Nangakong ipapahiram ang kapatid niya. Nandito lang ako para kunin. Putanginan niya. Hindi kita hahayaang umalis siya. Huwag kang magmadali. Sasama rin sa amin ang binibini mo. Panoorin mong laruin ang babae mo. Hahaha, Zhao Kang, ayaw kitang away. Huwag mong subukan, kainis. Pinahiya mo ako sa prinsesa. Ano pang kayabangan mo? Putulin mo ang dila niya.
Para dito. Isipin mo. Masakit na, pakawalan na natin. Kasalanan ko lahat, binibining Zhao. Pakawalan mo na siya. Maghubad ka para patunayang seryoso ka. Ahahaha, ayaw mo ha. Tutulungan na lang kita, Zhao Kang. Ikaw. Isa ka lang bang walang kwentang probinsyano? Paano ka naging napakagaling? Binalaan na kita noon. Kung galawin mo ulit si Ayue, hindi ako magpipigil. Ano ang tawag mo sa akin? Magaling ka, pero mapahanga mo ba ako? Buong angka ng Zhao. Naniniwala ka bang mapapaihi kita sa isang tawag lang? Zhao. Umalis ka sa loob ng 3 minuto. Mawawala. Akala mo budha ka? Haha, nakakamatay ang biro mo. Isinilang kang mayaman. Dapat gamitin mo ang yaman mo para maging mabuting tao. Makatulong sa lipunan. Pero ginamit mo ang kapangyarihan mo para mangapi. Ginagawa mo lahat ng uri ng kasamaan. Ibigay mo ang pamilyang nagpalaki ng katulad mo. Siguradong hindi maganda ang kahihinatnan. Kahit sirain mo ako, wala kang pagsisising mararamdaman. Hindi ko matanggap ang mga tulad mong hamak. Karapat dapat kang paglaruan ko. Nararapat sa'yo yan, haha. Wala nang lunas. Tapos na ang 3 minuto. Bakit hindi mo pa inuurong ang bodhapal mo? Hindi ba panahon na para kumilos? Sino ka ba? Tatay. Walang utang na loob. Hindi ko pinapansin ang mga kalokohan mo. Pero hindi mo dapat ginalit ang taong yon. Nawala ang 100 bilyon sa stocks ng grupo sa isang iglap. Nakadawat ang buong Angkanjao dahil sa'yo. Tatay. Nagbibiro ka lang, di ba? Wasak ang sentenaryong leg-asya ng Angkanjao. Ikaw ang sumira sa Angkanjao. Sinabi ko nang may katapusan ang mga masasama. Sino ka talaga? Nagkamali ako, sige. Hindi ba sapat yun? Sa'yo na ang anak niya. Ipatawad mo na ako. Maawa ka sa akin. Sabihin mo sa magulang mo. Umalis ka sa High City bago matapos ang araw. Kung hindi, ikaw ang mananagot. Mawawala ang kaluluwa mo. Paumanhin. Ginoo, anong nangyari sa'yo? Inatake siya. Lumalabas lang ang matagal na sakit niya. Nauna lang lumitaw. Bilis, magmadali kayo. Sandali lang, hindi mo ba sinabing probinsyana kang ulila? Makagagamot ng kalokohan ko ang isang probinsyanong doktor, at maililigtas si Lingguohang sa pagitan ng buhay at kamatayan. At yung tawag kanina, pati pamilya Zhao na parusahan ng mga salita. Sino ka talaga? Ayun, kumalma ka. Hindi ko masasabi ang tunay kong pagkatao. Baka magdulot ito ng kaguluhan. Sabihin mo na lang ito. Bakit mo ako nilalapitan? Nilapitan ang pamilya Dahil sa aking maestro. Ayun, naaalala mo ba? 5 taon na ang nakaraan, may matandang iniligtas mo. Naaksidente pa ang ulo mo noon. Ang matandang iyon ay aking guro. Kaya pinabalik ka upang magbayad ng utang na loob. Kaya mo ako hinanap para tulungan ako sa sakit ko. At makuha ko ang pamilya Sa simula, totoo yun. Akala ko pa nga. Nagiging sentimental lang ako. Matagal na kitang gusto. Mabait ka at walang mali siya. Matapat at laging positibo. Hindi mo tinitignan ang estado ng tao. Pantay-pantay ang pagtrato mo. Ikaw lang ang nagtiwala sa akin. Ang tunay na nagmamahal sa akin. Mananatili ka ba sa tabi ko? Siyempre naman. Ipagtatanggahan kita. Wala nang mananakit sa'yo. Bumalik ka, talaga? Mukhang bigong-bigo si kuya. Umaasa ka bang may mangyayari sa akin? Ha? Saan mo nakuha yon? Kapatid mo naman siya. Pamilya tayo. Diretsuhin na kita sa mana ng pamilya. Ipapasa ko na ito sa kuya. Desisyon ko na to. Babawiin ko ang lahat ng sa akin, suling yun. Ito'y pamana sa akin ng aking ama. Sige. Hindi makukuha ng iba ang hindi sa akin. Hoy, anak. Walang utang na loob. Di mo ako mapagkatiwalaan. 2 araw nang hindi umuwi si kuya. May problema na naman siya siguro. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Binibini, naibenta na lahat ng shares ng So Group. Ano? Pupuntahan ko yan. Hoy, Ayu. Ano nang nangyayari? So Lenggayo, ikaw pa rin ang panganay dito. Paano mo nagawa ito? Hindi ko. Sabi ko na may topak yan eh. Hindi karapat dapat magmana ng kumpanya. Hindi ko ipagkanulo ang sugroup. Eh bakit? Binenta mo ng palugi ang mga shares. Bangkarote na tayo ngayon. Nasisiyahan ka na? Ikaw ang may gawa. Ikaw ang naglipat ng aking kontrol noon. Ikaw ang may hawak ng password ko. Anong ebidensya mo na ako to? Huwag mo akong pagbintangan. Habang nangyayari ito, paano ka nakakapagpakita dito? Umuwi ka na lang at magpagaling. Ako ang may kasalanan. Anong dapat kong gawin? Bakit di nyo na lang siya paalisin sa grupo? Kuhanin ng mga alumni. Tignan natin sino ang may lakas ng loob. Anong kinalaman ni Fang Rui sa'yo? Umalis ka na dito. Anong ikinakonsensya mo? HMP. Si Sulengay yon nagpabangkarote sa kumpanya. Hindi ako yon. Anong dapat ikonsensya ko? Eh di tanungin kita. Si Ayu ay may demensya ilang buwan lang ang nakalipas. Sino ang pumilit sa kanyang tumestigo?
Ako yun. Dapat ba namang kapatid niya ang mananagot dito? Ikaw pala ang may pinakamalakas na boses sa kumpanya. Si Sujia nga ang dating chairman. At tanging chairman lang ang may karapatang magbenta ng shares. Chairman lang talaga. Kakakabalik lang ni Ayu sa normal. Ni hindi pa nga niya tinatanggap ang posisyong chairman. Paano niya ito nagawa? Sa lahat ng mga tito at tita, maniwala kayo sa akin. Tigil niyo ang kaguluhan dito. Itong batang to, nangangarap maging manugang ng aming pamilyang So. Gusto niyang dayin ang kapatid ko sa mana. Huwag kayong magpadala sa panlilinlang niya. Sang-ayon ako kay Sujia. Ilang salita lang mula sa isang dayuhan. Mawawala na ang hinala sa kanya? Akala niyo ba mga bata kami? Pero ate, Ang isip mo, nauto ka na ng probinsya nung istambay na to. Normal lang ang paglabas ng impormasyon. Walang abnormal doon. Isang pagkakamali lang niya. Sisira sa lahat ng interes natin. Hindi siya dapat papasukin sa board. Ang subgroup ay iniwan ni Tatay kay Ayu. Bakit hindi siya dapat sumali? Sa nangyaring ganito, patunay na hindi siya karapat-dapat. Hindi pwedeng magdusa ang lahat dahil sa isang babae. Eksakto. Yun na yun. Anong kinalaman ko dyan? kung ang pag-alis ko ay makakapagligtas kay Sushay. Hihintayin kita. Pasensya, hindi ito ang oras para magpakitang gilas. Huwag kang magsalita, hahaha. Hindi alam ng lahat. Itong probinsya nung ito, mula nang malapit siya sa tanggang kapatid ko, panay ang kayabangan at pangarap niya. Sayang, naloloko niya ang kapatid ko pero hindi tayo. Hahaha, nagyayabang ba ako? Malalaman mo rin. Hindi pa nababayaran ng 200 milyon na utang. Magkano naman ang hihiramin mo ngayon? 200 milyon na utang, hindi masasalba ang kumpanya sa puro pag-utang. Tigil na sa pagsasalita, wala kang kinalaman dito. Huwag kang makialam. Iyu, paano kita pababayaan? Maghintay ka lang. Maglipat agad ng 1 bilyon sa account ng subgroup. Dapat mabilis yan. Totoo kaya ito? Kung makakapaglipat talaga siya ng 1 bilyon, papatayin ko ang sarili ko at ipapas siyang bulahin ng gago. Ikaw, sino ang tinatawag mo? Sinabi ko na noon. Walang makakaapi sayo. Tutulungan kitang mabawi ang lahat ng sayo. Pero, Dumating na ba ang pera ng bilyonaryo? Naghihintay kaming lahat sa tagapagligtas. Kaya pala nagpakagago ang dalaga. HMPH, sa tingin ko huwag na tayong maghintay. Umuwi na tayo at maghanda para sa pulong. comfortable. Sandali na lang, huwag kang aalis. Tigil mo yung panggagago mo. Ang subgroup na ito, sa huli, akin pa rin ito, Sujia. Kapag napunta na sa akin ang kapangyarihan, una kong palalayasin kayong dalawa. Maghintay kayo ng ilang saglit, o libo-libo pa. Dumating na ang 1 bilyon. Imposible. Sabi ko may paraan ng dalaga. Mali ang akala mo. Hindi to gawa ni Fang Rui. Galing sa account ko ang perang yan. Saan mo nakuha ang 1 bilyon sa account mo? Siyempre, may mga paraan ako. Saka, sabi mo may kapangyarihan ka sa kumpanya. Ako ang namamahala dati. Kaya kontrolado ko ang mga account. Itong 1 bilyon ay para tulungan ng kumpanya. Kaya mong magsalita ng kasuklam-suklam. Mga shareholders, ako si Sujia, isusugod ang lahat para iligtas ang kumpanya. Sa tingin nyo'y dapat kong panatilihin ang pwesto. Pwede ba akong manatiling chairman? Isa lang siyang sinungaling na magaling magsalita. Matagal na niyo siyang niloloko. Hindi ba mas akma sa'yo ang mga salitang yan? Ako ang makapangyarihang Su family heir. Ikaw, isang probinsya nung hampas lupa. Sino ang may pera? Hindi ba halata? Haha, tama. Di si Sujia na yun. Sumasang-ayon ako kay Sujia bilang chairman. Sumasang-ayon din ako. Kayong lahat ay nakipaglaban kasama ng tatay ko. Ngayon pinapasa niyo ang kanyang pinaghirapan sa iba. Itinataboy pa ang sarili niyang anak. Kaya niyo bang harapin ang tatay ko? Ito ay negosyo. Hindi ito laro-laro. Ano bang ibig sabihin ng tama o mali? Nanonood ka masyado ng teleserye? Si Fang Rui ay, mali ako, iniisip ko pa rin ang samahan nating magkapatid. Simula ngayon, hindi na ako magpapakita ng awa. Pwede mo ba akong tulungan? Ang tagal kong hinintay na sabihin mo yan. Para makilala mo ang tunay niyang ugali. 1 bilyon? Parang wala lang yan. Isang tanga lang. Sayang. Sila talaga ang bagay. Hay. Tigilan ng pagiging malambing dito. Umuwi na kayo't magpakitaan ng pagmamahalan. Hindi ito lugar para magwala. Kumpanya ito ni Sujia. Akala mo kaya mong pangalagaan tong posisyon. May lakas ka bang magduda sa akin? Dinayo pa ni Lin Guahao ang 2 bilyon para kay Sushi. Galing sa pinakamayamang angkan, ang tagapagpasya ng pamilyang Lin. Paano tayo napansin ng ganoong kalaking tao? Hahaha, si Lolo Lin. Ang bait mo naman, kakaluklok ko lang bilang chairman. Nandito ka na agad para sa pasasalamat. Malawak talaga ang koneksyon ni Sujia. Pati si Lolo Lin na imbitahan. Sa mga kontratang to, wala na tayong problema sa taong to. Matagal na naming kaibigan ni Sujia si Lolo Lin. Huwag kang mag-ulat. Hahaha, sino ka ba? Lakas mong tawaging kapatid ako, si Lin Guahao. Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Di mo ba sinabing ibibigay mo ang 2 bilyong order? Sinong nagsabi para sa'yo yun? Nandito ako para kay Miss So. Dati siyang koneksyon ng binibini. Huwag mong kakalimutan. Sinong pumuno sa 1 bilyon kanina? Ang bilis mong nakalimot sa naitulong ko. Kayong mga walang utang na loob. Sigurado ka ba dyan? Ikaw ang naglagay ng pera sa account ni Sushay. Siyempre, hindi ba ako yon? Ikaw kaya, tanga?
Eh ano ngayon? Ginoong Su, nawala ang 1 bilyon sa ating account. Anong gagawin natin? Anong ibig mong sabihin na imposible? Sujia, anong layunin mo dito? Di ba't may solusyon ka raw? Bilisan mo at bawiin ang pera. Wala akong solusyon. Magtanong ka sa naglagay ng pera. Fang Rui, anong masasabi mo dito? Kaya hindi ikaw pala. Nalantad na ang katotohanan. Leader Sujai. Di mo ba gustong umorder sa akin? Bilis, anong hinihintay mo? Si Miss So lang ang kilala ko. Kung hindi siya ang chairman, mukhang uuwi na lang ako. Huwag, Ginoong Lin, di pa napagdedesisyonan ang posisyon. Nagkakaisa ba kayo para apihin ako? Umalis ka. Naglalaro lang ako, Fang Rui. Si Iyo lang ang karapat-dapat sa grupo Su. Lumabas ka na ng tahimik, baka hindi ka nakahabagan ni Iyo. Sujai. Sumama ka kay Tita Xui at napangasawa ang tatay ko. Pinalitan ng tatay ko ang apelyido mo dahil sa awa. Binigyan kanya ng yaman at karangalan. Pero ang kapal mo, isipin mo ang pinaghirapan niya. Tumigil ka na. Siya'y galing lang sa demensya. Baka ibenta niya ang kumpanya balang araw. Pinagkakatiwalaan niyo siya? Pamilya So ang may-ari nito. May backer siyang si Lin Guahao. Ang mga Lin, pera lang habol niyo. Nagtulungan sila ni Fang Rui para planohang suran ng sushi. Wala na kayong pagluksaan. Ako ang pinuno ng High City. Mukhang maliit ka ngayon. Katawa-tawa ang sushi. Makatwiran ang sinabi niya. Hindi ganyan si Fang Rui. Asawa ko siya. Sa mundo ng mayayaman, karaniwan ng manugang na samalo sa yaman ng binan. Madalas mangyari yan. Exact. Susuportahan siya ng buong Chengxing Kingdom. Prinsesa, nasa Chengxing Kingdom tayo. Prinsesa Merong Yaxi. Kung makuha natin suporta niya, wala nang problema ang sushi. Di ba ito ang katulong na hinanap mo? Patunay itong nakikipagsabuhatan ka sa labas para apihin si Suleng Gayo upang agawin ang grupo. Sino nagsabing kakampi ako ni Fang Rui? Eh di ikaw. Ako si Merong Yaxi, representante ng Chengxing Kingdom. Buong suporta para maangkin ni Su Lenggayo ang grupo Su. Isa akong prinsesa. Hindi ba ito malinaw? O hindi ka ba si Su Lenggayo? Ako po, prinsesa. Salamat sa pagdating mo agad. At pagsuporta kay Iyo. Walang anuman. Sino nagsabi sa iyong tulungan ako sa appraisal? Di ko malilimutan ang tulong mo, prinsesa. Kung kailanganin mo sa hinaharap, gagawin ko ang lahat. Ikaw at si Su Lenggay, pumunta kayo sa Chengxing Kingdom balang araw. Pakikitunguhan ko kayo ng pinakamabuti. Lahat ng Chengxing Kingdom ay sasalo sa inyo. Binibini. Sa suporta ng pamilya Lin at Chengxing Kingdom. Maganda ang kinabukasan ng sushi. Ikaw lang ang karapat-dapat maging chairman. Makakampante na kami. Ako ang chairman. Taga-assist ka lang sa gabi. Kunwari prinsipe ka pa. PFFT. Miss Su, padadalhan kita ng kontrata. CJ. Hindi na ako manunood ng gulo ninyo. Pero hahanapin pa rin kita. Hintayin mo ako, ha? Hindi. Ang pamilyang So ay akin. Kumalma ka. Bakit mo ako sinaktan? Sinaktan kita sa katigasan ng ulo mo. Hindi ako matatalo ng pamilyang Su. Paano mo nagawang ipagkanulo ang buong angkan Su? Karapat-dapat ka ba sa tiwala ng tatay ko? Ano naman kung sinadyang magbenta ng stocks? Hindi akin yun. Mabuti pang wasakin ko. Alam mo bang nagbebenta ka ng lihim ng kumpanya? May kapalit yan. Hindi na kita maaaring iligtas. Magpakusa ka na. Hindi ako pwedeng pumunta. Hindi ikaw ang masusunod. So Lenggayo. Gusto kong makita si nanay isang huling beses. Pagkatapos, gawin mo na ang gusto mo. CJ. Bibigyan kita ng 10 minuto. Kailangan mong iligtas ako. Ipapakulong nila ako. Ayokong pumunta. Anong masasabi mo? Sarili niya ang may gawa nito. Hindi mo siya mapoprotektahan. Ayo, kuya mo siya. Ayo, maaga yumao ang mga magulang mo. Kahit hindi kita tunay na ina. Ilang taon kitang inalagaan. Kahit na, isipin mo ang tagal kong pagsilbi sa tatay mo. Palayain mo na siya. Pero, Kung hindi ka papayag, dito na ako mamamatay. Nagkamali lang siya sa kabigatan ng loob. Bigyan mo siya ng isang pagkakataon. CJ. Basta magpakabait siyang binata. Hindi ko siya paghihirapan. Ayu. Alam kong magiging ganito kayo. Pinakamabait ngayon ay, papagbaitin ko ang kapatid mo. Lulutuin ko ang paborito mong ulam. Hindi karapat-dapat sa awa ang tulad niya. Mahirap na ang buhay mo mula ngayon. Basta nasa tabi mo ako. Ate, may binili akong prutas para sa'yo. Kain ka pa. Tingnan ko kung may lason. Bayaw, ang galing mo talagang magbiro. Walang lason, nakakagulat. Ate, na-realize ko na ang pagkakamali ko. Dapat hindi ako naging ganito kasakim. Dapat hindi ko ipinilit ang hindi akin. Huwag mag-alala, basta't handa ka. Ako pa rin ang mabuting kuya mo. Yan ang pinakamabuti. Kuya, may meeting ako kay Feng Rui. Aalis na ako. Sige, magtrabaho na kayo. Magluluto ako sa bahay at maghihintay sa inyo.
Handa na ba ang lahat? Maaring import ang mga halamang gamot na ito. Pero napakababa ng presyo sa kontratang ito. Ayo, sagipin mo ako. Nakidnap ako. Gusto nila akong patayin. Kuya, nasaan ka na? Ano ba talaga ang nangyayari? Pumunta sa Nonshan Park para sagipin siya. Kailangan personal kang pumunta. Nakidnap si Sujay. Sasama ako sa'yo. Sujay, kuya. Ayu, huwag kang mabahala. Paano siya biglang nakidnap? May galit kaya sa pamilya Su? May galit sa pamilya Su. Hindi ba dapat ikaw ang target? Paano naging si Sujay? Sino kaya ito? Wala man lang hininging ransom. Wala rin silang sinabing kondisyon. Ano raw ang sabi sa telepono? Mag-isip kang mabuti. Sabi lang pumunta ako miss. Personal. Naku, bitag ito. Tara na. Sino ba kayong lahat? Nasaan si Sujay? Pakawalan niyo siya. Engkong kapatid, bakit di ka matutong magtanda? Sujay. Ikaw pala ang mastermind. Ginamit mo ang kabaitan ni Iyo para samantalahin siya. Ha ha ha, ha. Magaling ka talaga, ha? Mas matalino pa sa engkong kapatid ko. Niloko mo na naman ako. Pero mali ka sa isang bagay. Hindi siya ang target ko. Ikaw. Kung hindi dahil sa pagtuturo mo sa kanya, paano nakuha ng tanggang taang mana ko? Kung nandito ka ngayon, wala kayong chance na mabuhay. Ha ha ha, ha. 4M ko binayad sa world class na fighter. Tingnan natin kung paano kayo makatakas. Hoy, bitawan mo. Natatakot ka sa skills ni Brother Shaw. Maliit na hipon lang ito. Hindi ako matatakot. Fang Rui. Kahit si Lions dito'y sumasamba sa kanya. Hindi ko paniniwala ang kaya siya ni Fang Rui. Sa lakas mo, di mo ako makakalmot. Sawang-sawa na akong makipaglaro. Tigilan na natin to. Mamatay ka na, nahuli ka rin sa bitad. Ah. Ah. Buisit, pareho tayong ayaw sumunod. Panoorin mong paghihiwalayin kita. Paano nangyari to? Nakakatakot talaga ang walang pinag-aralan. Ha ha ha, ayoko na, ayoko na. Anong ginagawa mo sa akin? Ayoko, masakit tiyan ko, Ray. Bilis, sagipin mo ako. Ikaw. Una kong talo sa buong buhay ko. Fang Rui, wakas mo na. Libo-libo ang tauhan ng boxing champion. Maghintay ka ng kamatayan. Kuya Su, tawagin mo mga kapatid mong papatay sa kanya. Tumahimik ka. Tama yan. Sujay, pahintuin mo siya. Doktor lang si Fang Rui. Hindi siya marunong lumaban. Umalis ka, mamaya na kita aawayin. Tinanggal ko lang ng maayos mga pressure points mo. Kung maglakas loob kang bumalik, wag mo akong sisihin kung magaspang ako. Pinakahiyang araw ng buhay ko to. Hindi pwede malaman ng iba to. Nasaan ang dignidad ko? Pwede bang maging estudyante kita? Ano, gusto mong maging alipin kita? Manggagamot ako. Paano ako magiging master ng 10 mandirigma? Ilang dekada na, puro lakas lang alam ko. Hindi ako marunong ng teknik, tinatawag nila akong malaking tao sa likod ko, pero yung ginawa mong pagpapalambot sa matigas, ang galing. Ayaw ko kasing gumamit ng karahasan. Magkaiba tayo ng direksyon. Magkaiba tayo ng walang sabuatan. Hoy, munting master. Hehe, Kuya Shong, mali ka ng intindi. Binayaran kita para awayin siya. Hindi to family reunion. Sujay, palambot ng puso ni Iyo. Pag mas naging brutal ka pa, hindi na ako magpipigil. Fang Rui, hindi kita papatawarin. Sa huli, pauuwiin ka rin, sa mabahong burol mo. Fang Rui. Teka, Fang ang apelido mo? Ilang taon ka na ngayon? Isang walang kwentang 20 may edad lang yan. Mga kalye lang ang mga galaw niyang yan. 20 bata pa, noong 17 anyos siya 3 taon na ang nakalipas. Sabi mo galing siya sa bundok? Sino bang probinsya nung to na galing kabundukan? Tingnan mo ang gusot niyang itsura. Ano sa palagay mo? Hinahamak mo rin ang ganitong basura, di ba? Isang 17 anyos na doktor na si Fang ang bumaba mula sa bundok. 3 taon na ang nakalipas, nasa bundok gigo ka ba? Nakita mo ba ang isang 60 taong lalaking nahimatay sa pagputol ng kahoy? Paano mo nalaman na nasa bundok gigo ako? Kuya Shong, yung matanda sa bundok, marami nang namatay sa mahiwagang pagkakadulas doon. Bakit mo naman tinatanong yan? Karapat dapat mamatay ang mga walang kwentang tauhan kung mahulog man. O kainin ng mababangis na hayop, mas mabuting tipirin ng yaman sa pamamagitan ng hindi pag-iral. Lolo ko po yun. Hindi ko alam, Fang Rui. May ginawa ba sa'yo si Fang Rui? Lolo, 3 taon kitang hinanap. Fang Rui, nakikiusap ako sa'yo. Tanggapin mo ang aking pagyukod. Ano? Ikaw ang apo ng matandang yon.
Opo, siya ang lolo ko. Bumalik ako sa bundok para magpasalamat sa kabutihan mo, pero hindi kita matagpuan. Matapos ang mahabang panahon ng paghihirap, sa wakas ay nakita kita. Tungkulin ko yon. Hindi na kailangan pag-usapan ang pasasalamat at pagpapatawad. Basta, wag na kayong gumawa ng gulo sa hinaharap. Pahintulutan mo akong maging kapatid mong lalaki. Pwede ba yon? Fang Rui, nasugatan ka. Umuwi na tayo ngayon, di. Paano naman ako? Hoy, hoy, hoy. Kuya, hindi ito patas. Lahat ng pera ko. Pera. Sino ang may pakialam dyan? Pera. Naiintindihan ko na. Ikaw ang dahilan. Ayaw akong tanggapin ni Jifang. Probinsyano lang naman yan. Naloko ka niya. Hoy, ay pakulong mo at saktan para sa akin. Bugbugin mo hanggang gamaan ang loob ko. Hoy, Kuya Xiong. Nagkamali ako, Kuya Xiong. Hoy, nasaan ang kuya mo? Hindi ko siya matawagan. Malamang na hostage siya. Pinabutas ko ang ransom. Ano? Ikaw na batang salbaha. Anong lakas ng loob mong pagtulungan ng anak ko? Siya rin ang may kagagawa nito. Kayong ang dalawa to. Nagkutsabahan kayo. Nakasakit kayo sa anak ko. Hanapin mo ang anak ko ngayon din. Bilisan mo. Alis. Hindi, makinig ka muna. Wala akong pakialam. Buhay ng anak ko ang pinakamahalaga. Tama na ang drama mo. Anong karapatan mong sumigaw sa nakatatanda? Ano ba ang gusto mong gawin? Kahit kailan pa man, laging anak mo ang iniisip mo. Noong ako'y magkasakit, dinudusta mo ako. Walang ama. Pinatira mo ako sa kulungan ng aso. Kumakain ng mga tiranyo. Dinaya mo ako sa mga pag-aari at parte ko sa pamilya. Noong ako'y gumaling, ipinagbili mo ako kay Zhao. Lahat para lamang sa ilang milyon. Sayang naman, umaasa akong magpapakita ka ng kabutihan. Kinalimutan ko na sana ang nakaraan. At patuloy na ituring kang pamilya. Pero niloko ako ni Sujai na akala ko'y na hostage siya. Gusto niyang patayin kami ni Fang Rui. Sabi mo ayos lang ang anak ko. Hindi naman pala siya na hostage. Ayos pala. Hindi ka karapat dapat sa pagliligtas, Tiaks. Hindi ka karapat dapat sa pamilyang Dahil okay naman pala ang anak ko. Tiyak na babalik siya ng malakas. Pinapayuhan kita. Huwag kang masyadong magdiwang. Ang pamilyang Su na to. Pagdating ng araw, sa amin lang ito ng anak ko. Panaginip lang yan. Hindi ko kailanman isusuko ang akin. Hindi ko ito kusang ibibigay. Sa anak ko talaga to noon. Kung hindi, bakit ko pakakasalan ng tatay? Sinadya mong lumapit sa tatay ko. Siyempre, tanga talaga ang tatay. Hanggang huli, ako ang totoo niyang pag-ibig. Pero lingid sa kaalaman, sa'yo niya iniwan lahat. Paano ko matatanggap yon? Hindi ba't may kinalaman ka sa pagkamatay ng tatay mo? Ha ha ha. Ano ngayon? Malapit na tayong magtagumpay. Wala nang itatago pa. Ito ay HMPH, may ebidensya ka ba? Lason na papatay ng dahan-dahan. Walang makakadiskubre. Hindi kita palalampasin. Ginoong Fang, may dala akong tao para sa'yo. Anak. Ina. Anak kong mahal. Sino ang may gawa nito sa'yo? Siya ang may gawa. Si Fang Rui. HMM. Hindi. Ako ang may kasalanan. Hindi si Ginoong Fang. Hindi ba't ito'y hindi patas sa'yo? Ang kalaban ko ay kapakipakinabang pala sa'yo. Paparusahan ko siya ng husto. So Lenggayo, tingnan mo ang gulo mong ginawa. Dapat kang humingi ng tawad sa kapatid mo. Humiling ka ng tawad. Patawarin mo ako, nagkamali ako. Pasensya na, mali ako. Anak, anong nangyari? Anak, ako ang ina mo. Ina. Wala akong ina. Ako'y isang maliit na bubuyog. Ako'y isang ulila. Ha ha ha. Ulila. Ha ha ha. Masyado ba akong humataw? Paano ka naging ganito, anak? Titiyakin kong ipaghihiganti kita. Nay, huwag kang aalis. Naku po, ang binti ko, iniipit ko. Sagipin mo ako agad. Matutulungan mo ba ako? May tatapon mo ba sila 100 kilometro palayo sa gubat? Siyempre po, ang utos ninyo ay utos ni Jifang. Lalo lang sila magmamataas. Hindi ako santo. Di ko makakasama ang pumatay sa ama ko. Pinakamalaking awa ko na ang pagnanakaw na ito. So Lenggayo, huwag kang mamatay ng maayos. Huwag kang mamatay ng maayos. CJ, walang problema. Jifang, may pumipilit sa angkanso. Fang Rui, di mo ako papapasukin. Huwag mo isiping di ka mananakit ng babae. Lumabas ka. Huwag kang magpaka-close. Tinulungan kitang mabawi ang kumpanya. Tatalikuran mo na ako. Hindi. Paano namin di tatanggapin ang prinsesa? Si Liu Jiu, pangahas mong pinigil ang prinsesa. Di mo ba sinabing di ako makakasunod? Ako ang nagboluntaryong bantay mo. Bigla na lang pumasok itong babae. Gusto ko ba yon? Magsorry ka na sa prinsesa. Paumanhin. Bilang prinsesa, di kita pagkakaaitan. Dinarayo tayo ng prinsesa. Oo, aalis na ako. Paalam na sana sa inyong lahat. Paalam. Utos ng ama kong magmana ng trono. Nagmamadaling umuwi para sa koronasyon. Maghahanda na ako ng piging. Hoy, di ako kakain ng pagkain mo. Gusto ko ng mga alahas para sa babae. Bibili na ako ngayon. Huwag kang aalis. Bakit kukunin ni prinsesa si Iyo? Nahuli mo ako. Prinsesa, ano ba talaga ang gusto mo? Di mo ba sinabing may utang ka sa akin?
Gusto kitang halikan. Bilang pamamaalam. Hindi pwede. Bakit ang damot mo? Halik lang naman. Asawa ko si Fang Rui. Ano naman? Sa aming kaharian ng Chenxing. Galang lang napakiusap. Di pahalikan mo siya. Sige, pwede naman. HMM. Kung ayaw mong magkalapit, di huwag. Pero espesyal na utos ito ng ama ko. Narito ako para sa kanyang mensahe. Kapag nagsisikabalang araw, laging bukas ang pwesto ng prinsipe ng Chenxing para sa iyo. Di darating ang araw na yan. Fang Rui, huwag kang aalis. Di ako alis, di ako alis. Huwag kang magalit, di ako alis. Ang babaw mo. Magkikita ulit tayo kung tadhana ang magutos. Aking munting kasintahan. Paalam, prinsesa. Kasintahan mo ba siya? Aminin mo. Ginoo, dinisban ko na ang mga tauhan. Buo nang nabuwag ang grupo. Tinuturuan ko silang magbagong buhay. Di na sila gagawa ng gulo. Gusto kong maging bantay mo. Magbabantay lang ako sa labas. Di kita istorbohin. Pwede na ang bantay. Pero sandali. Di pa ako tapos magsalita. Ngayong tapos na ang lahat, sabihin mo na kung sino ka talaga. Ginoong Fang. Ayu, alam mo ba ang Yixian sect? Sekta Yixian. Sa wakas, nabayaran ko na ang kabutihan ng aking amo. Kaya sasabihin ko na sa inyo, ako ang Diyos ng sekta Yixian. Yung mga malalaking tao na tumulong sa akin, lahat sila'y tumanggap ng aking biyaya. Itinuturing nila akong kanilang tagapagligtas. Pero ngayon, desidido na ako. Si Bathala Lin Guohao ay nasa panganib. May nangyaring masama kay Yixianwen.